Okay, alright. Update po tayo sa Captain Ganap for today, guys. May naalala ba kayo sa Captain, guys, nung interview nila kay Jessica Soho? Ito guys ay yung update natin ba sa mga nakakalimot dyan, guys. Ito si Alden Richard po ay talagang gusto niya talaga yung maging isang piloto. Ang ambition talaga ni Richard noon ay nung hindi pa siya pumasok sa showbiz, guys, ay maging isang piloto. Pero syempre sa kahirapan ng buhay, sa dami ng pagsubok sa kanila at wala pa silang mga income, ay tumigil siya dun, guys, at hindi nag-pursue. Pero sa kanya ay sinabi po ni Alden Richard na may nag-sponsor sa kanyang pag-aaral ng piloto sa ngayon. At syempre, guys, hindi naman natin alam kung sino, pero may mga nagsasabi sa atin na si Catherine Bernardo po ay inasponsoran si Alden Richard sa kanyang ambisyon na magiging isang piloto. Ay ito po ay dinaan ni Catherine Bernardo ang pag-sponsor kasama si Maninin. Ay sa ngayon, guys, ay pinagpapatuloy po ni Alden Richard yung kanya pag-aaral bilang isang piloto. Kasama niya naman dyan si Daddy Bay niyan, naglalay palagi sa kanya sa oras ng kanyang sa kanyang pagsubok sa buhay. Nandyan palagi po si Daddy Bay sa kanya, guys. Kaya sa ngayon, guys, alam naman din natin na sobrang busy si Alden sa lahat at hindi po niya flex yung kanyang pag-aaral bilang isang piloto. Ay may mga kaibigan po tayo sa loob ng showbiz na nagsasabi na nag-aaral na po si Alden bilang isang piloto sa ngayon. Dahil sa sobrang mahal ng tuition fee, guys, hindi yan basta-basta na kurso, kundi sobrang mahal talaga. Ang daming nagsasabi, guys, na siguro makukulangan si Alden kung ipa-person niya talaga. Pero hindi, guys, hindi makukulangan si Alden kasi nandyan naman si Catherine Bernardo palagi sa kanya. At alam naman din natin na hindi yan iiwanan ni Catherine sa ere. Suportado naman po ni Catherine si Alden Richard sa lahat ng bagay, guys. Kaya ang dami nagsasabi po na napakaswerte ni Alden Richard kay Catherine. Sana naman ay papatuloy nila hanggang sa ganon ay mas maganda pa rin yung kanilang kinabukasan. Eto na naman tayo, guys, sa bagong actor na parang kumbaga is stupor or mandiligaw ni Catherine. Parang hindi naman siya yung para kasi siya yung tao, guys, na yung nandiligaw pero hindi niya kasi sinasabi kung ano yung purpose niya kay Catherine. Aba, guys, imaginein mo na sa set si Catherine na kitang-kita yung mga andaming yung bulaklak na dala. Sino kayo yung actor na to, guys? Ito, bigyan ko po kayo ng blind items. Itong actor na to, guys, dati na siyang artista at ito ay may mga naging katampal na din. Pero may mga negative ito na kaugalian, may attitude dito pagdating sa babae, guys. Kasi grabe siya sa babae, parang habulin kasi itong actor na to, guys. Hindi na siya yung actor, guys, kundi may edad na siya. Ang galing niya kasi sa pelikula, guys. Ang galing niya gumawa ng drama, mapa-drama, mapa-Jackie Chan man dyan, or mapa-ano mang klaseng role yung ibibigay mo sa kanya, guys, is talagang kayang-kaya niyang gampanan. Matinik na idol to, guys, sa showbiz. Ewan ko kung anong nakain ito at bakit niya pinadalhan si Catherine ng mga bulaklak. Wala naman, sabi nga ni Catherine, yes, hindi naririnig daw niya itong si young actor na crush niya si Catherine noon pa daw. Kasi umalang kasi siyempre may boyfriend pa si Catherine at iyon ay si Daniel Padilla. Kasi hindi daw siya kumbaga hindi daw siya nakakaporma pag nandyan si BJ. Dahil si BJ naman po is bantay sarado yan kay Catherine. Alam naman din natin yan, di ba? Halos lahat nga binabantayan ng DJ yung galaw ni Catherine hanggang ngayon. How much more pa? Sa ngayon, guys, ay nabigla yung mga management ni Catherine dahil may nagdala ng bulaklak. First daw, yung first set ni Catherine on, guys, na dun sa mismo set kung saan sila gumagawa ng kanilang taping, guys. May nagdala ng bulaklak at chocolate, pero hindi po bit-bit yun ni actor.
Yun lang po ay parang baga is pinadeliver lang tapos biglang sumulpot si actor. Siyempre, hindi naman nila alam kung saan galing yun kasi dun sa card naman kasi guys is wala naman nakalagay dun sa card ni walang pangalan. Kaya ang hinala ng mga karabihan nun is si Daniel Padilla na bigay dun sa card. Pero sabi naman ni Catherine kung si Daniel yun dapat may nakalagay dun na DJ kasi may mga codename kasi silang dalawa at yun yung alam ni Catherine. Pero in fairness, nagtataka daw si Catherine kung bakit pangalawang beses na naman daw, may dumating na naman daw na ganun na klase ng bulaklak at sa ganun din na chocolate dun sa bahay nila. Pero ang tumanggap si Mami Ming. Kaya ang sabi ni Catherine dito sa kanya mga kasama guys, nagtataka ako kung sino yung nagbibigay sa akin ng bulaklak kasi inopen niya sa kanya mga kaibigan guys. Inopen niya dahil takang-taka si Catherine 3 beses na pinadalhan siya ng bulaklak na walang pangalan. At ito pa, pare-parehas ang bulaklak, pare-parehas din yung kulay ng card, at pare-parehas din yung chocolate. Nadagdagan pa daw yung chocolate nung din-deliver dun sa kanilang bahay. Ang dami daw chocolate guys. Ito yung sabi ni Catherine, sino kaya to? Sino kaya yung tutor ko na hindi ko alam? Ito one time. Kasi siyempre, yung kaibigan ni Catherine, ang dami din mga kaibigan niyan guys, hindi lamang po si Catherine yung kanyang kaibigan. One time nakasama niya dun sa ABS Magic Ball. Do you remember yung nagkasagupal sila DJ at saka yung mga tetsyabretse dyan? Yun guys, dun nila din nalaman na yung actor na yung nagbibigay kay Catherine ng mga bulaklak at sa mga chocolate, ay nung nalasing siya, sinabi dun sa kaibigan ni Catherine na tagahangan niya si Catherine na tagal na. Yun niya lang inamin that time. Pero ang tanong naman ng karamihan sa kanila is, siyempre nalugopen si Catherine about dun sa bulaklak na pinapadalahan. Pero parang kumbaga is binibigyan daw ng clue ba? Binibigyan ng clue ay yun umami siyang actor na nagpapadala siya ng bulaklak na wala siyang pangalan talaga. At alam niya kung anong klaseng bulaklak yung kanyang pinapadala at yun talaga confirm kay Catherine. Kasi may mga post si Catherine guys na may mga bulaklak talaga na hawak niya pero hindi niya alam po kanino siya magpasalamat. Kaya ang daming mga netizen guys ang nagsasabi na ano kaya nakain nito at ba't napapadala siya ng mga bulaklak? Yun nila nalaman. Pero itong actor na to guys talagang talagang directed upon siya magsalita. Sabi pa niya, kung rejectin daw siya ni Catherine, okay lang daw as long as daw na pinaramdam niya kay Catherine na nandiligaw siya. Pero kung hindi naman, ipapatuloy daw niya yung kanyang pandiligaw kung sakali magugustuhan siya ni Catherine. Depende na lang daw yung kay Catherine kung ano daw yung magiging decision niya. Sabi nga na karaming batay sila ni Catherine. Kaso nga lang kasi, ang layo ng agwat nila. Ang sabi ng mga karamihan naman, age doesn't matter. Pero ika na nila, kung ano yung tinitibok or sino yung tinitibok ng puso ni Catherine, dun daw sila papani. Hintayin pa natin yung confirmation ni Catherine dito sa actor na to guys. Kasi guwapo talaga ito guys Guwapo talaga siya. May lahi pa naman. Pero babaero lang kasi yung mga experiences ng mga kapwa nilang ka-showbiz dito sa actor na to. Na kung saan nakitaan talaga siya na naliligaw talaga kay Catherine guys. Marami ng beses. Pero wala kasi siyang parang baga wala siyang sign or wala ni walang pangalan yung mga binibigay niya mga chocolates sa mga flowers. Ay nagtataka si Catherine kung sino ito. Ang dami nga pinagtanungan ni Catherine kung sino yung nabibigay sa kanya. Dun sa Magic Ball guys nagtatanong si Catherine, nagpapasalamat kung sino daw yung guy na nagbibigay ng mga flowers at mga bulaklak. Dun niya lang nalaman that time. Dun lang guys. Kaya sabi ni Catherine dito, sabi niya sa kasama, nahihiya naman ako magpasalamat sa kanya kasi parang kabisado niya na talaga yung showbiz pioneer kasi siya ni Catherine guys. Pioneer siya. Saka kitang-kita talaga yung galing niya. Kahit anong klase, maparakista man siya or so whatsoever guys sa role niya, talagang kuhang-kuha niya. Wala kang masabi. 100% guys, sobrang galing nitong actor na to. Alam pong kilala niya to guys Alam pong kilala rin niyo. Kasi kayo ay palagi na naman nanonood sa kanyang mga movie.
Ito guys, nung nalaman ni Alden Richard na may mga flowers po na biglang dumarating kay Catherine guys, medyo nagselos daw ito eh. Nagselos daw ito kay dito sa isang actor na to. Pero sabi naman ni Alden guys na natural lang naman daw yan kasi dalaga pa si Catherine at hindi pa naman siya kasal. At sabi niya, hindi ko kasi maramdaman na yung pagaba is magugustuhan siya ni Catherine ba? Wala daw siya makikita kay Catherine na parang magugustuhan niya yung actor na yun. Pero hindi lang natin alam kung ano yung nasa utak ni Catherine, yun naman yung sagot ni Alden Richard sa mga fans niya guys. Pero in fairness guys, ang sabi ni Alden Richard ay nagsiselos siya sa actor na yun kasi alam niya naman daw na love team na sila eh. Bumubuo sila ng love team. Ang gumawa kasi sa love team ng Kat din guys is yung mga fans sila. Wala naman yan sa mga management guys ha. Wala naman yan sa management. Ang gumagawa talaga ng mga pangalan ng love team guys is yung mga fans sila na tumatangkilik sa kanila. Yun yung katotohanan dyan guys. Hindi naman binibigyan ng mga management ng mga pangalan ba? Wala. So yung mga fans ang gumagawa, kayo nabubuo yung mga love team dahil sa mga fans din nagbibigay ng suporta. Kaya nila, Alden at si Catherine Kat din, ganun. Yun, dito natin makikita guys na talagang yung paborito sila ng mga fans at ayaw nila yung maghiwalay yung Kat din. Pero in fairness sabi daw ni Mami Min kay Alden Richard na kung titigilan mo ng ligawan si Catherine, may mandiligaw na naman sa kanya o ano ka, sabi daw. Parang hinahamon sa Alden na wag tigilan yung pandiligaw at handa siyang harapin yung sequences ba. Dahil syempre sa ganda ba naman ni Catherine, sa proseso ba naman ng kanyang mga businesses at sa dami ng mga improvement niya or accomplishment niya, mga projects niya. Sa dami ba naman ng mga pera, kumbaga ba? O diba? Saan ka pa? May mga business po si Catherine sa mga ganyan na edad guys ha. May business siya ha. See? Ang galing din niyang humawak ng pera guys. Hindi lang si Alden yung magaling humawak ng pera. Pati rin si Catherine. Kaya mas lalong daming humahang kay Catherine dahil ang marunong talaga siya guys. Marunong dahil nandyan si Mami Min eh. Si Mami Min lang po yung naggagabay kay Catherine sa lahat ng bagay pagdating sa pera. Kaya nga po si Mami Min is bantay sarado sa mga kasama ni Catherine or sa mga magiging kasama ni Catherine dahil syempre sikat na sikat si Catherine guys. Alam mo yan kung sikat na sikat ng tao. Alam mo yung kahinatnan yung mga acting ba? Alam mo yung kainat na kung saan ka pupunta or kung so ano naman dyan guys. Kaya syempre dito sa atin, panoorin po natin yung kanilang mga movie. Ito guys ito, may bago na namang movie ang Kat din. Nilunuto na naman sa ngayon. Sabi daw ito ba, papunta tayo kay Daniel Padilla. Ito yung comment niya guys. Sabi daw ni DJ dito. Aba? Sabi daw niya, may kissing scene pang nagagawa, samantala kami ni Catherine walang kissing scene, haging lang yung kiss lang na yung bangkwan lang. Kasi pinagbabawal ng management. Alam nyo guys pala, dito sa lahat ng mga project or mga ginawa nila Catherine Bernardo sa si Daniel Padilla na project or movie ay walang kissing scene hanggang lang sa haga sa kataching. Siyempre, sabi daw ni Ma'am yun, walang kissing scene kasi ginagawa naman na nila yan. Naiya naman yung dalawa na gawin pa yun sa publiko dahil makikita naman nila kung paano sila magrumas. Di ba? Kaya nga po sabi ng mga karamihan na dapat lang na walang kissing scene. Pero itong si DJ, nung nakita nyo may kissing scene at saka bed scene sila Catherine Bernardo at saka si Alden Richard, parang bago yung kanyang facial expression, umiba yung kanyang mukha. Parang galit na galit. Galit pa sa director guys. Sinabihan si Miss Cathy talaga doon sa director doon sa Hello Love Again na yung bang. Sinabihan talaga siya doon na bakit daw may kissing scene, weddings ba? May mga wedding scene. Samantala sila wala. Ano yun? Yun yung sabi ni DJ dun sa director. Kaya medyo may konting agwatan o konting misunderstanding sila DJ saka yung director ni Alden Richard saka si Catherine dahil nga dun galit na galit daw si DJ. Pero sa ngayon guys, nalaman na naman ni DJ na may bago silang movie na may ganun na naman at mas malala pa daw. Haba, nagwelga itong si DJ pumunta doon sa ewan ko kung Tinex or ata or
pumunta personally na sabihin daw na ganito. Ito naman yung sagot ng management nila kay Daniel Padilla, guys. Ito naman yung sagot nila sa kanya. Sabi sa kanya, kung ano man yung project nila, Catherine at saka si Alden Salin, wala ka na dun. Kasi wala naman na kay Catherine at saka hindi mo naman nahawak si Catherine. Si Catherine lang naman magsasabi kung gusto niya or hindi yung gagawin sa kanya o yung kanyang role. Kasi kung ayaw naman ni Catherine, siyempre, wala tayong magagawa dyan. Palitan natin yung script. Pero kung gusto naman ni Catherine, siyempre, gawin natin mas mahigit pa dun sa script. Para sa ganun, mas lalong gumanda yung kanilang movie at mas lalong magagampanan nila yung kanilang role. Yan daw yung sagot na management dito kay DG kasi ito si Daniel Padilla guys, umiepal. May galit talaga. Umiepal at saka may galit. At hindi lang yan guys, yung nalaman niyang may naliligaw kay Catherine. Ito na naman yung sagot niya. Sinabi niyo na hindi na single si Catherine at pinatigil niya ako sa pangungulit sa kanya. Pero sa ngayon, may nanliligaw pala sa kanya, yung pala single siya at inamin niyo mismo sa interview. Ano naman problema ni Daniel kung sinabi sa kanya na itigil, it means yun guys po. Sinabi ni Mami Min na single si Catherine, ibig sabihin naliligawan ni Alden, ni Daniel Padilla siya. Iba. Kaya nga po pinatigil si Alden si Daniel na ligawan si Catherine kasi sawang-sawa na si Catherine sa kanya guys. Pero ito pinagdidikit pa rin ng Captain si Daniel Padilla kay Catherine para daw patunayan yung kanyang kung ano yung nangyari. Para saan pa? Para kanino pa yung patunayan niyan? Kasi nung kasagsagan naman ng tanilagyo ni Iho hindi siya pinaglaban ni Daniel Padilla. Kahit nga pambabas kay Catherine, hinayaan ng ni Daniel, hindi niya pinagtanggol Iyan pa kaya? Diba? Yan yung mga tanong dito guys na patuloy kasi itong si Daniel na namumulite ka ba? Kumbaga is ginagawa niya ng mga issues or para naman, nung magic ball na naman. At andyan si Ogie Diaz, galit ka ba sa akin? Nandyan daw si Carla, punta tayo kay Daniel. Ito, pumunta naman sila. Pumunta naman si DJ kay Ogie. Galit ka ba sa okay na yan? Tagal na yan Parang alam mo yung barakong-barako na magsabi ng ganun na hindi mo maintindihan kung ano yung mukha ni Ogie na parang ako yung dahilan kung bakit sila naghiwalay, ako din yung dahilan kung bakit nalaman ng lahat, at ako din yung dahilan kung bakit pumutok ang issue na yun. At hindi lang naman dyan, binas din ako ng that din. Fake news daw ako, diba? Nandun naman yung sa side Ogie, yung galit ka ba sa akin? Kasi ang daming nagagalit kay Ogie kasi ang dami niyang binubunyag guys sa showbiz. Pero kahit naman siguro galit ka kay Ogie, pero sa mga publiko sa harap ng marami tao, huwag kang makta ng ganun. Showbiz ka Dapat maging kwan ka lang, balance ka lang, at saka maging okay lang yung sistema ba, yung maging neutral ka lang ba, makikita mo pa rin dun yung ano yung kainatnan o kung ano yung galaw mo o kung okay ba yan sa mga fans o kung kailan ba yan, di ba? Iyan dapat maging okay lang yung sagot dyan, hindi yung okay na yan at matagal na yun okay na yun, wala na yun o di ba? Parang barakong-barako. Ano sa tingin niya sa sarili niya? May issue ba sa'yo na fake news kung hindi mo naman ginagawa? Diba? Yan yung katotohanan dito guys. Kaya ang daming nagagalit kay Daniel sa akin yung guys Pero itong si Catherine, ang sabi niya kay DJ na hayaan niya na lang muna. Hayaan niya na lang muna si Catherine na hindi muna siya kukulitin at hindi muna siya yung mapupersige sa anuman yung gusto ni DJ dahil hindi ready si Catherine sa kanya. Kaya sana naman guys alam naman natin kung saan ilulugar ni DJ yung kanyang sarili. Yun yung request ng ni Catherine dito guys na yung bang dapat malaman ni DJ sa kanyang sarili na dapat ilugar niya naman. Hindi yung porque ex siya at hanggang ngayon hawakan pa niya. Yun, anong klaseng relasyon meron si DJ? Ano ba klaseng relasyon gusto niya? Bakit ganun na lang siya magawa kay Catherine, diba? Right naman ni Catherine na pumili kung anong gusto niya. Hindi na yung karapatan ni DJ. Wala nang karapatan si DJ sa kanya. O ang karapatan niya na lang kung talagang concerned sa kay Catherine. Di sana sabihin niya naman niya yung bang yung magsabi na maayos. Hindi yung
parang kumbaga is tinatakot ni isa. Kasi nga guys ito para kasi daw tinatakot ni Daniel Padilla si Catherine parang gumagawa siya ng bullying term para may pakita, parang forcing ba kumbaga, para may pakita daw kay Catherine na bago na siya or iba na ng Daniel nung harap niya, hindi na yung gaya ng dati. Aba, dapat noon mo pa sinimulan niyan. Bakit niyan mo lang gagawin niyan? Ang tagal nang hinahanap ni Catherine yung ganyan sa iyo na magbago ka. Bakit niyan mo lang ginagawa? Diba guys? Isipin natin naman yung sitwasyon ni Catherine sa ngayon. At hanggang dito na lang po yung ating YouTube channel updates. Paki-like and share naman po. Shout out sa mga senior citizen dyan na mahaling talaga sa ating update. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.